Sa mapagpalang araw sa ating lahat, ako sa iyo is para makinilalahat ko ang tutunan para sa daily devotion na pinamagatang exegesis. So, ang ating concept is exegesis na sinasabi, it is the process of carefully interpreting a passage of scripture to understand its original meaning. So, ating scripture is 2 Timothy chapter 2 verse 15 na sinasabi, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. So, ating katuruan po is number 1. Exegesis guards us against exegesis. So, hinasabi ito na ito ang pagkuha ng tunay na kahulugan na verse ayon sa original na ibig sabihin. No? So, exegesis guards us against exegesis. So, next, exegesis guides us to what the Bible teaches. So, meaning to say, tinuturuan tayo ng tamang aral mula sa Bible. Hindi yung haka-haka lang o kuro-kuro, mga sabi-sabi. So, yung exegesis is tinuturuan, ginagayad tayo ng tamang turo ng Bible. No? So, exegesis guides us what the Bible teaches. And lastly, exegesis leads us to right teaching and right application. So, meaning to say, kung tama ang tama yung pag-intindi natin sa Bible, tama rin yung ating ginagawa. Kasi tama po yung nasa Bible, tama po kakaintindi, is tama po yung gagawin natin. Diba? Kunyari, diba sinasabi sa Bible na magmahal ng kaaway, diba? Love your enemy. So, matuto tayong gawin. Matutunan natin yung gawin kahit na napakahirap. Kasi ayun yung tamang aral sa Bible. So, exegesis leads us to right teaching and right application. So, bilang application, number 1, study the word prayerfully. So, dito sinasabi na humingi tayo ng tulong kay God para maintindihan ang kanyang mga salita. Bigyan tayo knowledge and wisdom. So, halimbawa, Lord, tulungan niyo po akong maintindihan yung mga nabasa ko ngayon, yung mga turo mo, yung mga gusto kong sabihin. Ganun. So, study the word prayerfully. And last, number 2, seek to understand scripture and exegetically. So, basahin natin ito ayon sa panahon, sitwasyon, at layunin ng pagkakasulat. Diba? Basahin ng buong kabanata, hindi lang isang verse, para mas maintindihan natin yung sinasabi ni Lord. Mas basahin natin yung buo, hindi lang yung verse, no? So, seek to understand scripture and exegetically, and lastly, submit your opinions to God's truth. So, kung mali tayo, hayaan natin itama tayo ng salita ng Panginoon Diyos, diba? Minsan, kung akala natin ay okay lang yung kasinungalingan, pero sabi ng Bible, mali ito. So, hindi natin ang tama. So, submit your opinions to God's truth. So, yun naman ang aking devotion. Namin matunan kayo, may share sa iba, may apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.